Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 201. Oh my God, may tumalon talaga. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Dalawang Siberian Tigre iyon sa harap niya. Paano siya hindi nasaktan pagkatapos tumalon mula sa taas na ito? Baka martial artist ang batang iyon. 10 milyon. Box. May isang taong handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa 10 milyong box. Gayunpaman, iyon ay dalawang pang-adultong Siberian Tigre. Ang batang iyon ay humihingi lamang ng kamatayan. Medyo A. Ang bilang ng mga turista ay sumiklab sa mga talakayan. Tumakbo din si Selena sa tulay. Habang karga si Kylie. Nang makitang tumatalon pababa si Fane, parang nagulat si Kylie. Nadama na ito ay mapanganib. Nag-aalalang sigaw niya, "Mommy, si Daddy po." Tumalon si Daddy. Sadyang balisa si Selena. Iyon ay mga tigre, hindi tao, at dalawa sila. Sa paghusga sa hitsura nito, ang mga tigre ay nagugutom. Ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Huwag kang mag-alala, Kylie. Magiging maayos din si Daddy. Si Daddy ay isang bayani. Nandyan siya para iligtas ang mga tao. Bagaman labis na nag-aalala si Selena, sinubukan pa rin niyang i-comfort si Kylie na nasa kanya. Mga armas, salamat, salamat. Kung iligtas mo ang aking anak, babayaran kita ng 10 milyon. Box. May pera talaga ako. Hindi, babayaran kita ng 50 milyon. Yun. Patuloy na umiiyak sa tulay ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ngayong may pumunta down, ang kanyang emosyon ay bahagyang mas matatag. Pagkatapos tumalon si Fane. Parehong tumigil ang mga tigre sa kanilang mga truck at kumikinang sa isang Fane. Hindi sinubukan ni Fane para maabot agad ang bata. Sa halip, tumingin siya sa maliit na bata at sigaw sa kanya, "Tumahimik ka. Bakit ka umiiyak? Hindi ka lalaki kung iiyak ka." Umiiyak ang bata dahil sa takot. Ngayong sinigawan siya ni Fane, hindi siya. Mas matagal nang naglakas loob na umiyak, ngunit sa halip ay itinikom ang kanyang bibig at tahimik na humikbi. Ikaw ba? Naiintindihan mo ang iyong pagkakamali. Nakasulat doon na huwag umakyat o maglaro, hindi ba ikaw? Nakikita mo. Itinuro ni Fane ang signboard sa tulay na bato, saka sinabing, "Kung hindi mo inaamin ang iyong pagkakamali, hindi kita ililigtas." Tito, alam ko ang aking pagkakamali. Hikbi-hikbi. Nakakaawa ang itsura ng batang lalaki. Pagkasabi niya nun, minsan na siya muli nawala ng kontrol at sumigaw ng malakas. F*** me, sinusubukan ng lalaking ito na turuan ang bata ang isang aralin sa oras na tulad nito. Kahit na tama ang paraan ng pagtuturo na iyon. Paglapit, pareho silang mamamatay. Ano ang punto ng pagtuturo ngayon? A. Bilang ng mga turista ay naliligaw sa kung ano ang magiging reaksyon. Umuungol ang dalawang tigre. Dahan daw ang itinaas ang kanilang mga ulo at umungol kay Fane. Ang tunog na iyon ay dinala kasama ang dominanteng presensya ng isang pinuno. Hayop ka, kung alam mo kung ano ang mabuti. Ikaw, lumayas ka sa harapan ko. Sa aking mga mata, ikaw ay walang iba kundi maliliit na kuting. Hindi mo magagawang patayin ang taong gusto kong iligtas. Nanlaki ang mga mata ni Fane. Seryoso. Isang kakilakilabot na layunin ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Little brother, tingnan mo. Doon. Mayroong ilang mga baging doon. Bilisan mong buhatin ang anak ko at tumakbo. Doon. Maaari mong akyatin ang baging na iyon sa pader na bato. Bumangon ka niyan. Dito. Itinuro ng babae sa tulay na bato pagkatapos tumingin sa kaliwat kanan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Fane ang kanyang solusyon at malamig na tumingin sa dalawang tigre. Umuungol. Nagpalitan ng tingin ang mga tigre, pagkatapos ay sabay na tumalon kay Fane. Napapikit ang mga tao sa tulay na bato dahil sa takot. Ito ay masyadong nakakatakot. Napahamak siya. Dalawang Siberian Tigre ang sama-samang umatake na parang isang plano. Atake. Siguradong patay na ang batang iyon. Ang mga tao ay namamatay para sa pera, ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Dahil sa kasakiman niya sa 10 million box na iyon. O hindi, ito ay 50 na milyong piso. Gayunpaman, ano ang silbi ng 50 milyong dolyar kung siya ay patay? Kabanata 202. Labis na balisa ang karamihan. Medyo marami sa kanila. Bulala sa takot. Akala nilang lahat ay tiyak na mamamatay si Fane. Kung ito ay isa, Tiger lunging at him, baka makapagpumigla si Fane saglit. Bagaman,
Walang kwenta ang pagpupumiglas, mas maganda pa ring harapin sila ng isa-isa. Gayunpaman, sa dalawang tigre na nagmumula sa magkabilang panig, ang iba ay gagawin lamang. Sasalubong sa kamatayan. Bang! Sa hindi inaasahan, ang sumunod na sandali ay nagulat sa lahat. Lahat sila ay halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket mula sa sorpresa. Parehong ang Siberian Tigre na lunged sa kanya ay hinawakan pababasa. Lupa sa kanyang mga kamay sa kanilang ulo. Umuungol. Ang mga tigre ay humiyaw ng malalim. At nakipaglaban ng buong lakas. Gayunpaman, ito ay walang pakinabang kay Fane. Ang lakas ng pagpindot sa kanilang ulo ay ganap silang naipit, hindi magawa. Para makatakas, umuungol. Nagpatuloy ang pagpupumiglas ng Tigers. Ang kanilang mga hulihan na binti ay kiking kaya magkano sa punto ng paghuhukay ng dalawang hukay sa likod ng mga ito, ngunit ito ay nang walang tulong. Sa oras na iyon, sa wakas ay dumating sa pinangyarihan ang dalawang empleyado ng zoo, kailan binuksan nila ang mga pintuang metal, nagulat sila sa nakita nila. Core. Oh my God, may nakikita ba ako? Oo. Ganoon ba kalakas ang lalaking ito? Agad namang sumugod ang dalawang empleyado at binuhat ang bata. Umuungol. Bagamat nauubusan na ng lakas ang dalawang tigre, nagpatuloy pa rin sila. Umuungal sa galit. Ano ngayon? Galit ang mga tigre. Sa bilis na ito, kahit na siya pinakawalan ng tigre, hindi natin sila mapatahimik at mapipigilan silang masaktan. Mga tao, kinakabahang tanong ng isa sa mga lalaki. Ikaw ang magbuhat ng bata at lumabas ka muna. I-lock mo ng maayos ang pinto. Lumingon si Fane at inutusan ang dalawang empleyado. Hintayin mo dito kuya. Maghintay ka lang ng kaunti. Kukunin ko ang tranquilizer gun. Agad namang nagmungkahi ang ibang empleyado. Iyan ay tama. Kung hindi magagalit ang mga tigre, susunod pa rin sila. Karaniwan kami yung magpapakain sa kanila, kaya gayunpaman sa ganitong sitwasyon, kung bibitaw ka, sila siguradong sasalakayin, sumingit ang ibang empleyado. Nag-uusap talaga kayong dalawa. Marami. Kung hindi dahil ang mga Siberian Tigre na ito ay mga protektadong hayop, gagawin ko. Pinatay sila ng tig-isang suntok. Paalisin mo ang bata dito at i-lock mo ang pinto. Matigas na sabi ni Fane. Kuya, what about you? Isa sa kanila ay malalim na naantig. Napakahusay na tao na handang isakripisyo ang kanyang sarili para mailigtas ang isang bata. At saka, para maibsan ang kanilang pag-aalala, nagsisinungaling siya. Ang kanyang kakayahang pumatay ng mga tigre sa isang suntok. Bihira talaga ang ganitong kabait na tao. Dumaan. Pumunta ka, sigaw ni Fane. Sa wakas ay binuhat ng dalawang empleyado ang bata. Lumabas at dinala siya sa kanyang ina sa tulay na bato. Sob. Little Jake. Niyakap ng babae ang kanyang anak at muling napaluha. Sa pagkakataong ito ay dahil sa kagalakan. Mabilis niyang naalala ang isang bagay, pagkatapos ay tumingin. Ang lalaking nakahawak sa ulo ng mga tigre doon, labis ang pakiramdam. Hinawakan. Kuya, paano ka? Dapat kang manatiling buhay. Kailangan ko pa. Para suklian ang kabutihan mo. Sigh. It's already lucky enough na nakayanan niya upang hawakan ng mga tigre sa kanilang ulo. Sa kasamaang palad, ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay. Mahaba, sabi ng isang lalaki mula sa karamihan. Ang dalawang empleyado ay umalis para kunin ang baril na pampakalma. Maliit na kapatid, kuminto ka pa. Sa tulay, iba. Pinalakpakan nila si Fane. Umuungol. Kabanata 203. Parehong nakipagsabayan ang mga tigre sa kanilang mga pakikibaka. Paulit-ulit nilang sinubukan upang itaas ang kanilang mga ulo. Sa kasamaang palad, mahigpit pa rin silang napahawak sa lupa ni Fane. Biglang binitawan ni Fane ang parehong Siberian Tigre at umatras. Mabilis. Umuungol. Sa wakas ay bumangon ang mga tigre at matamang tinitigan si Fane. Pagkatapos, saglit, sinugod na naman ng dalawa si Fane. Bang! Bang! Sa pagkakataong ito, sinapak ni Fane ang bawat isa at pinalipad ang dalawang tigre ng ilang metro pabalik. Oh! Aking Diyos! Ang mga turista sa tulay ay nag-aalala kay Fane at nag-isip. Nagkaproblema siya. Hindi nila inaasahan na minsang mareresolba ni Fane ang panganib. Muli, matapos mapalipad ang dalawang tigre, tumalikod si Fane at sumugod. Pagdating sa gilid ng bangin. Pagkatapos ay sumugod siya pataas. Ang kanyang mga binti ay tumagal ng ilang mga hakbang, kumikislap, at bumangon sa ilang simpleng galaw. Sa isa pa, tumalun, nakaakyat na siya sa tulay na bato, nakatayo sa harap ng lahat. Sumunod ang dalawang tigre at napahangin lamang, napagtanto lamang si Fane.
Nakatayo sa tulay na bato pagkatapos iangat ang kanilang mga ulo. Umuungol. Parehong matanda. Ang mga tigre ng Siberia ay umungal kay Fane, na nasa tulay na bato, ng ilang panahon. Bago sila tuluyang ibinaba ang ulo at tumalikod. Ang buong stunt ni Fane. Idinagdag hanggang sa kabuoang hindi hihigit sa 2 segundo. Sobrang bilis lang. Upang marami sa kanila, nakabalik lang si Fane ng malabo lang. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinundan ito ng malalakas na palakpakan. Salamat, salamat, akin ka. Bayani. Agad na hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kamay ni Fane at sinabing, tuwang-tuwa, ipasa mo sa akin ang iyong sasakyan sa bangko. Ito ay isang pangako. Iniligtas mo ang anak ko kaya gagawin ko. Magbayad ka ng 50 milyong bucks bilang tanda ng pasasalamat. Oh my God, 50 million bucks. Sino lang ang babaeng ito? She's rich enough para talagang bayaran siya eh. Reward na 50 million bucks. Malaking panganib, malaking gantimpala. Sinaktan ng lalaking ito ang jackpot ngayon. Napakaraming turista ang nakatingin kay Fane. Paghanga. Ang pagpapakita ng lakas ni Fane kanina ay parehong nabigla sa kanila. Pretty lady, napakaganda ng asawa mo. Paano siya ganoon kalakas? Bukod dito, mga 3 metro ang taas nito at nagawa niyang bumangon dito sa isang hininga. Hindi napigilan ng isa pang auntie na lumapit kay Selena. Ganon din ang asawa mo. Nakakamangha. Ang pagkakaroon ng asawa ng isang malakas na asawa, tiyak na napakasaya mo. Napangiti si Selena, pagkatapos ay sinabing, 5 taon na siya sa hukbo at kagagaling lang sa larangan ng digmaan. No wonder he's amazing. Ang mga nakipaglaban sa mga kaaway sa larangan ng digmaan at nakaligtas sa 5 taon ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Nang marinig iyon, tumingin ang ilan sa mga lalaki kay Fane ng mas magalang. Ang gayong tao ay karapat-dapat sa kanilang paggalang. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang umasa sa susunod na nangyari. Sabi ni Fane sa babae. Bluntly, huwag mo nang pakialaman ang 50 million bucks. Kung ito ay para sa pera, ako. Hindi sana nailigtas ang anak mo. Pagkasabi niyon, pumunta siya sa harap at nakayuko. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang bukong-bukong ng bata. Nang marinig ang mga salitang iyon, natigilan ang karamihan, 50 milyong bucks ang halaga ng gantimpala. Ang halagang iyon, sa sinuman sa kanila, ay isang malaking insentibo, ngunit tinanggihan ni Fane. Ito ng husto. Marahil iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang bayani na nagsilbi sa bansa. Nang marinig ang mga salitang iyon, napangiti rin si Selena. Siya ay nagkaroon. Hindi binalak na kunin ang pera. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit nailigtas ni Fane ang mga tao ay hindi para sa pera. Hindi na napigilan ng bata na umiyak. Namutla ang mukha niya. Tumawag na ako ng ambulansya. Ito ay darating dito. Malapit na. Iniisip ko kung ano ang mali sa binti. Namamaga lahat. Sino ang nakakaalam kung ito? Baka seryoso ka. Tumingin ang babae at nag-aalalang nagpaliwanag. Pagpapahayag. Hayaan mo akong hawakan ito. Malubhang na-dislocate ang bukong-bukong ito. Kung hindi natin ayusin ito, ang mga daluyan ng dugo ay mababara at magpapulala ng mga bagay. Noon, kung iniwan ng mahabang panahon, ang masamang sirkulasyon ay maaaring humantong sa posibilidad ng pagputol. Tiningnan ni Fane ang bukong-bukong ng bata, pagkatapos ay tinanong siya, Little Jake. Tama ba? Sa pagkakataong ito, maaaring sumakit ng kaunti ngunit hindi ito maiiwasan. Maaari ka lamang. Tiisin mo. Teka, doktor ka ba? Kaya mo ba? Hindi ka ba sundalo? Labis na nag-aalala ang babaeng nasa katanghaliang gulang na iyon. Anak, niligtas mo ako. Buhay ng anak kaya talagang babayaran kita ng 50 milyong bucks. Gayunpaman, mangyaring. Huwag kang padalos-dalos sa mga sugat ng anak ko. Basag. Gayunpaman, sa pagtatapos niya. Ang kanyang pangungusap, mabilis na hinawakan ni Fane ang binti ni Little Jake at hinaila ito ng mabuti. Lumilikha ng nakakasakit na tunog. Lumingon si Little Jake at sumigaw, saka nahimatay. Kabanata 204. Tumayo si Fane at nagpakawala ng malalim na hininga. Pagkatapos ay inabot niya ang isang sigarilyo at dahan-daang sinindihan, humihit-hit. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kumerba ang kanyang mga kilay. Nakasimangot, naramdaman ang tingin mula sa karamihan ng tao na nagiging abnormal. Hindi siya isang sundalo na pumapatay ng mga kaaway. Hindi ba siya palaban? May alam ba siya tungkol sa gamot? Sa wakas, mabagal na tanong ng isa sa mga auntie. Paano niya malalaman kahit ano tungkol sa gamot? Ang pagpatay at pagliligtas ng mga buhay ay ganap na dalawa magkaibang bagay, okay.
Isa pa, hinimatay ang batang iyon. Hindi siya patay, Siya. Tanong ng isang matandang lalaki sa tonong nag-aalala. Pagkarinig ng mga salitang iyon, ang Little Jakes. Halos mahimatay si nanay sa gulat. Agad niyang sinama ng tingin si Fane. Ano ang nangyayari sa iyo? Maayos lang ang anak ko kanina. Bakit hindi siya? Gumagalaw ngayon. Pinatay mo lang siya. Baka naman kilala mo ang pamilya ko. Ay mayaman at iniisip na ang 50 milyong bucks ay napakaliit. Hindi pwede. Isang numero. Huminga ng malalim ang mga tao mula sa karamihan. Kung talagang may ganyan si Fane. Naisip, iyon ay magiging masyadong masama, 50 million bucks at nahanap pa rin niya. Kulang. Imposible. Hindi ganoong tao ang asawa ko. Selena. Agad na humakbang, saka hinarap ang babaeng iyon. Kung gusto niya. Patayin ang iyong anak, hindi sana siya tumalon doon sa unang lugar. Iniligtas siya, tapos para lang patayin siya. Hindi ba redundant lang iyon? Sa hindi inaasahan. Agad na hinawakan ng babaeng iyon sa kwelyo si Fane at sumigaw, ayoko. Pangangalaga, buti na lang ang anak ko kanina. Umiiyak siya at nakakausap. Iba pa, ngayon ay nakahiga lang siya sa lupa, hindi man lang kumikibo. Wala akong pakialam, ako. Gusto kong magising ang anak ko ngayon din. Walang imek si Selena. Tumayo siya pagkatapos. Para kay Fane. Hoy babae, bakit ang unreasonable mo? Ang asawa ko lang. Itinaya ang kanyang buhay upang iligtas ang iyong anak. Paano mo siya naiisip ng ganito? Hehe. Sino ang nakakaalam kung tumalon siya para sa 10 milyong pera? Ang babae. Ngumisi, pagkatapos ay daldal ng hindi maintindihan, nakita niya siguro ako bigla. Itinaas ang halaga sa 50 milyong bucks at natanto na ako ay mula sa isang mayaman. Pamilya, ang sobrang mayaman. Ngayong nalaman na niya ako, pakiramdam niya ay 50 na siya. Napakaliit ng milyong bucks at gusto pa. Baliw kang babae ka. Kay Fane. Nagdilim ang ekspresyon. Kung gusto ko ng mas maraming pera, hindi ba pwedeng mas maaga pa? Bakit ako gagawa ng isang bagay na sobrang kalabisan? Ang babaeng iyon ay agad na nawala ang lahat ng kanyang pamumula, pakiramdam na ang mga salita ni Fane ay may katuturan din. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Planong bitawan ang kwelyo ni Fane. She asked, then you tell me? Meron ka ba? License siyang medikal. Isa ka bang doktor sa ospital? Hindi nakaimik si Fane. Napangiti siya ng mapait, bagaman wala akong medical license, at hindi rin ako doktor. Mayroon akong mahusay na kaalaman sa medisina. Alam ko kung paano magligtas ng mga tao. Hindi ba? Sapat na upang iligtas ang isang tao. Hehe, tignan mo lahat dito. Hindi niya ginagawa. May license siyang medikal. Paano niya mapapatunayan na kaya niyang iligtas ang mga tao? Hindi siya. Kahit isang doktor ay naglakas loob siyang hawakan ang aking anak. Kung patay na ang anak ko, gagawin ko. Huwag mo siyang pakawalan. Tumawa ng malakas ang babae, pagkatapos ay sinabi sa malakas na boses. Lahat ng nandito ay dapat maging saksi ko. Ang batang ito ay matako na hindi masusukat. Sigurado ako dahil iniisip niya na kulang ang bayad ko sa kanya. Napatingin si Fane sa kanya. Naiinip pagkatapos ay inilipat ang kanyang sigarilyo sa kanyang braso. Nang makita niya iyon, siya ay naalarma at agad na binitawan ang kwelyo ni Fane saka umatras ng ilang hakbang. Anak, anong gusto mo? Ikaw anak ng B***, sinusubukan mo bang sunugin ako? Inayos ni Fane ang sariling kwelyo, saka ngumisi, nasunog ka. Hehe, kung alam mo. Kung kaninong kwelyo ang hawak mo kanina, magsisisi ka ng husto. Nagligtas ako. Isang buhay na may kabaitan, gayunpaman, minamaliit mo ako ng ganito. Tinatapos ang kanyang pahayag, huminga ulit si Fane ng sigarilyo, saka nagpatuloy, your anak ay nawala na lamang ng malay dahil sa sobrang sakit na tiisin. Ang kanyang paa ay mas mabuti na ang lahat ngayon. Medyo namamaga pa ito ngayon. Pagdating ng panahon, mag-apply lang ng ilang anti-inflammatory medicine at mga painkiller ang magagawa. Ikaw, maaari pang laktawan ang paglalakbay sa ospital at kunin sila mula sa parmasya. Kay B, bakit ako maniniwala sa mga salita mo? Napanatili ng babae ang kanyang mabangis. Paninindigan, hihintayin ko ang mga tao mula sa ospital na dumating at gumawa ng pagsusuri. Isa pa, wala pa ring malay ang anak ko. Paano ko malalaman kung ano nangyari? Kung gusto mong maghintay, maghintay ka dito. Huwag mong sayangin ang aking mahalagang oras. I'm enjoying the day with my daughter and wife. Ang oras ko ay napakahalaga. Kabanata 205. Pagkasabi ng kapayapaan, aalis na sana si Fane kasama si Selena. Hindi ikaw.
Pinayagang umalis. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay hamarang sa kanilang landas. Sa tingin ko ikaw. Nagi-guilty lang. Kung hindi, bakit mo sinusubukang umalis? Tama iyan. Buti na lang kanina ang batang iyon at kailangan lang niyang maghintay para sa ambulansya, ngunit sinubukan ng taong ito na magpagamot. Sa palagay ko, siya lang. Isang kwek-kwek na nagtatangkang magpakitang gilas ngunit nauwi sa isang aksidente. Ang ilan sa sinimulan nilang punahin si Fane, na nagsasabi, ang landas tungo sa kasamaan ay nababalutan ng kabutihan. Intensyon. Malinaw, walang maniniwala sa isang sundalo na gagawa ng doktor. Trabaho. Tumakbo ang dalawang empleyado ng zoo. Nang makita nila ang sitwasyon, agad nilang napabulalas, kahanga-hanga, kapatid, umakyat ka ng todo. Sarili mo, kahanga-hanga iyon. Pagkasabi niyo ay tumingin siya sa maliit batang lalaki sa sahig. Hindi ba okay lang siya kanina? Pagkarinig nun, babae. Agad na nagsimulang magreklamo sa luha, tama. Maayos naman ang lahat. Kanina, gising siya, ngunit dumating ang lalaking ito at nag-alok ng tulong. Sa huli, ako. Hindi ko alam kung patay o buhay pa ang anak ko. Wala akong pakialam kung ang anak ko patay o lumala ang kanyang kalagayan, kailangan niyang magbayad ng naaayon. Ang nagdilim ang ekspresyon ng empleyado habang nakatingin kay Fane. Little brother, kami na. Tumawag na ng ambulansya at papunta na ito. Bakit kailangan mong subukan magbigay ng paggamot? Wala kaming ideya tungkol sa mga pinsala ng batang ito. Kung hindi ka bihasa sa larangang iyon, mas mabuting huwag kang gumawa ng anuman at hayaan ang mga doktor na magdesisyon. Bakit hindi ka naghintay? Kung maghintay ako, maaaring kailanganin niya ang pagputol. Fane. Ipinaliwanag. Sa sandaling iyon, isang ambulansya ang nagmaneho sa gilid ng tulay at ang nasagasaan ng mga medical personnel. Salamat at nandito ang doktor, doktor. Kamusta ang anak ko? Kanina namamaga ang lugar na ito, pero itong sundalo dito. Hinatak ito ng ganito at nawala ng malay ang anak ko, napansin ang doktor. Pagdating, lumuha ang babae at nagpaliwanag na parang hinahawakan. Mga dayami, huwag magmadali. Tingnan ko, sinuri ng doktor at sinabi. Walang mali, nahimatay lang siya at madyay gising na lang. At saka, sa nakikita ko, siguradong na-dislocate ito ng husto. Dati, ibinalik na ito sa pwesto. Spot ang teknik ng batang ito. Sigurado ka. Napalunok ng mariin ang babae habang nakadilat ang mga mata sa doktor. Sabi ng doktor na naiinip na ungol. Kalokohan. Isa akong orthopedic specialist. Paano ko hindi ma-diagnose ang sitwasyon? Bumili ng ilang anti-inflammatory na gamot at ilapat ito para sa iilan araw. Magiging maayos ito. Ang sitwasyon kanina ay dapat na mas malala pa. Kung hindi ginagamot sa oras, mapanganib iyon. Hehe, para maintindihan ng mga eksperto. Habang tumatawa ang karaniwang tao, humalaklak si Fane, saka inilabas ang kanyang sigarilyo at itinapon ito sa basurahan. Sorry. Maling inakusahan kita. Ang ibinaba ng babae ang kanyang ulo at sinabi sa isang nahihiyang tono, magkano? Pero gusto mo, kaya kitang bayaran. Ang paghingi ng tawad na ito ay sapat na. Hindi na kailangan bayad. Sa susunod, huwag kang tumalon sa maling conclusion at sisihin ang mabuting tao. Kabanata 206. Ako, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay galit na hindi maintindihan, ngunit siya hindi alam ang sasabihin. Yung mga taong nanunumbat kanina kay Fane. Ngayon ang lahat ay bumaling sa kanya, na nagsasabi na siya ay lumampas na, pinaghihinalaan ang kanyang sarili. Benefactor ganyan. Mom, sa sandaling ito, ang batang nahimatay. Nagkamalay. Nagsimulang magpalakpakan muli ang mga tao. 50 milyon. Pambihira ka, mahal. Umalis sila saglit bago si Selena. Sa wakas ngumiti. Talagang hindi ka natutokso ng ganoon kalaking pera. Kung kinuha mo ang 50 milyon, madali mong nalutas ang isyo ng lolo. Darating na kaarawan. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Fane habang nakatingin sa asawa. Aking mahal. Kukunin mo ba yung 50 milyon kung galing sa taong naligtas mo? Dati, tanong niya. Syempre hindi. Hindi ako nag-iipon ng iba para makakuha ng pera. Siya. Napakunot ang noo niya nang marinig iyon. Hey, mahal, parang ikaw. Gusto kong maglabas ng 40 milyong pera para makuha ang mga magulang mo. Pag-aproba. Sa tingin ko ito ang nagpapatunay na mahal mo talaga ako, at gusto mong makasama. Ako. Namula agad ang mukha ni Selena. Hindi pwede. Mabilis niyang protesta. Naiisip ko lang na nakakahiya na hinayaan mong makalusot ang 50 milyong pera sa iyo.
Mga daliri ng ganyan. Kanina pa naglibot-libot ang tatlo sa zoo. Paglabas ng lugar at tatawag na sana ng taxi para umuwi. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang isang BMW na mabilis na huminto malapit sa kanila. Gamulong pababa ang driver. Ang bintana, ngumisi ang lalaki kay Selena. Oh, at akala ko nakita ko na. Mali, hindi ko akalain na talagang tatakbo ako sa magandang klase ng klase natin. Phew! Labahan. Napuno ng pagtataka si Selena nang makilala niya ang lalaki. Tapos siya. Ngumiti sa asawa. Fane, matandang course mate ko ito. Universidad, paliwanag niya. Para siyang isa sa mga kapatid ko, at maganda kami. Malapit na kanina. Hindi ko akalaing makakasundo ko siya dito. Fane. Nag-aral ang lalaki. Fane. Saka tumingin kay Kylie, na nakayakap sa kanya. Yung mukha niya. Biglang napangiti. Nagtataka ako kung bakit ganoon ang tunog ng pangalan na ito. Pamilyar. Don't tell me na ikaw ang delivery boy noong nakaraan, Anya. Hindi ka ba nag-enlist sa militar? Mukhang nagretiro ka na. Tama iyan. Medyo matagal na akong nakabalik. Inalok ni Fane ang ngiti ng ibang lalaki. Nagkataon na may pahinga ako ngayon, kaya lumabas ako. Upang samahan ang aking asawa at ang aking maliit na babae. Tatawag na ba kayo ng taxi? Bahay. Isang babaeng nakaupo sa tabi ni Hugh ang sumilip sa batang pamilya. Oh, kaya ito ang class bell na madalas banggitin ni Hugh. Sabi niya. Nakangiti. Nag-asawa ka ng maaga, di ba? Ang iyong anak na babae ay napakalaki. Na, anong klase bell? Wala nang ibang gagawin ang mga lalaking iyon kundi ang pumunta. Sa paligid ng pag-label sa lahat, iyon lang. Humalaklak si Selena, medyo awkward. Hindi siya tanga. Nakita niya ang lason na nakatali sa ilalim ng babae. Mga salita, hindi pwede. Sinabi sa akin ni Hugh na karamihan sa mga kagandahan ng iyong campus ay nasa klase mo. So basically, it is not even an understatement kung class bell. Mula sa iyong klase ay kinikilala bilang isang campus belle. Kabanata 207. Ang babae ay nakasuot ng itim na satin na damit na kontra sa kanyang snow puting balat na nagbibigay sa kanya ng napakaliit na anyo. Bukod pa rito, malambot na alon. Ginulo niya ang kanyang buhok na nagpapakita ng isang kabataang mukha. Siyempre, ang babae ay may magandang figure din. Kulang siya sa natural ni Selena. Kagandahan, ngunit siya ay pantay sa halos lahat ng iba pang pisikal na aspeto. Ikaw rin. Humble ngayon. Napakaganda mo sa iyong sarili. Tumawa si Selena at magalang na nagsalita. Tumawag ba kayo ng taxi mula rito? Magiging mahirap. Considering na peak period na ngayon. Marami nang tatawag. Para sa mga taxi din. Inis ka ng babae sina Fane at Selena. Nako, anong hatek nito? Para walang sasakyan, she commented. Parang hindi kaya ng asawa mo. Suportahan ka ng husto. Isang awkward na ngiti ang ginawa ni Hugh sa babae. Mga salita, tama. Selena, nagkataon na may class reunion ngayong gabi. Naimbitahan na namin ang ilan sa aming mga lumang cronies, bakit ayaw mo? Dumating din. Maaari mong isama ang iyong pamilya. Ay, oo, halika na. Ito. Ilang taon na siguro simula nung huli kayong nagkita. Tumango ang babae. Masyadong. Kailangan mong magpakita sa aming mahal na Hugh. Well, iginuhit siya ni Selena. Sabay kilay, nag-aalangan. Naging matalik niyang kaibigan si Hugh noon, pero hindi niya nakita sa loob ng ilang taon. Siya ay natatakot na ang mga lumang cronies siya. Ang tinutukoy ay ang lahat ay tumitingin sa kanya sa mapanghusgang mga mata tulad ni Rachel. Lindsay, ano pang hinihintay mo? Bumalik din sa bansa si Trevor Turner. Sinabi niya na pupunta siya para sa isang job interview bukas sa isang malaking korporasyon. Kumbaga, may kilala siyang manager na nagtatrabaho doon. Ang panayam ay halos nasa bag para sa kanya. At saka, ilang taon na kaming walang gathering. Ikaw, bilang aming resident class belle, ay tiyak na darating. Hugh dali. Idinagdag pa, kung hindi ka dumating, hindi mo na ako mga kapatid. Sige, lahat. Tama, sasama ako, saan ito? Iuuwi ko muna ang aking anak na babae, at ako. Pumunta ka ngayong gabi kasama ang asawa ko. Walang laman ang ngiti ni Selena. Wala siya. Pagpipilian ngunit tanggapin ang imbitasyon sa kanyang pagpupersage. Besides, hindi niya nakita Trevor sa mahabang panahon din. Medyo naging malapit din siya sa kanya. Ang Lotus Bar and Lounge sa alas 8. Maghihintay kami sa pasukan para sa iyo. Maging siguradong lalabas. Ngumiti si Hugh at nag-wave ng kamay. Tapos naayos na, magiging ako. Aalis muna. Kailangan kong magpalit ng damit. Pagkatapos niyang magsalita, siya
Agad na umalis. Seryoso, bakit kailangan mo siyang imbitahan sa pagtitipon? Ni hindi nila kayang bumili ng kotse, at inimbitahan mo sila sa ganoong klase na lugar. Ipapahiya din natin ang sarili natin kung ganoon, girlfriend ni Hugh. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Ang mga tao sa pagtitipon na ito ay either driving a Benz or a BMW, malungkot niyang sabi. Ang iyong kaibigan at ang kanyang asawa ay nasa ibang klase sa atin. Sila ay tulad ng country bumpkins na parang ito ang unang pagkakataon nilang lumabas sa mundo. Magiging katatawanan sila, anong pinagsasasabi mo? Kami. Nagtapos sa parehong universidad. Tsaka close kami dati, and it's hindi madaling pagsamahin ang lahat. Hindi magiging problema kung nandyan siya. Bukod doon, narinig ko na siya ay tumatakbo sa mga pader sa nakalipas na ilang taon. Ito ay dahil nagpakasal siya sa isang walang kabuluhan at iginiit na magkaroon. Ang bata, kaya halos iniwan siya ng mga tailor. Ni hindi siya makahanap ng trabaho. Ngayon na, napangiti si Hugh. Ang mga tailor ay mga aristokrate rin. WHO. Alam niyang mahuhulog si Selena sa kinaroroonan niya ngayon. Siya ay isang kaawa-awang nilalang, hindi ba? Baka gusto mo siya. May asawa na siya. Pero, kaya wag mo nang isipin yon. Nagsalita ang babaeng katabi niya, inggit. Nanginginig sa tono niya. Kabanata 208. Mabilis na tumawag sina Fane at Selena ng taxi at umalis, kasama ang maliit na si Kylie. Gayunpaman, si Fane ay mukhang may naisip na katulad nila. Dumaan sa isang kalye na may linya na may Fort S Audi retail outlets. Sir, ibaba mo na kami. Dito, sabi niya sa driver. Dito, natigilan si Selena, nanlilisik ang kanyang tingin. May hinala, pagkababa lang nila ng taxi ay si Fane. Ipaliwanag ang lahat. Honey, I think dapat na tayong kumuha ng sasakyan. Parang bagaman. The former classmates will be showing up at the gathering are the classy. Uri. Ang babaeng iyon ngayon ay halos nagpapakitang gilas din. Baka sila. Grabe ang chismis tungkol sa iyo kung hindi ka magdadrive ng sasakyan doon. Giit niya, ako ay okay lang, pero hindi ko hahayaang magdusa ka. Pero may pera ka pa ba? Bakit hindi natin hintayin na dumating ang sweldo ko? Kumunat ang noo ni Selena. Hindi ako natatakot ng pagdurusa. Kung mababa ang tingin nila sa akin, so be it. Ayos lang ang lahat basta. Masaya ako. Hayaan akong mamuhay ng sarili kong buhay, parang hindi ako mag-abala sa kanila. Ako. May pera pa. Hindi pa namin tapos ang bonus na iginawad sa akin dahil sa pagsali. Militar sa loob ng 5 taon. Napakamot ng ulo si Fane at tumingin kay Kylie. Bago siya lumingon kay Selena. At saka, magiging mahirap dalhin si Kylie sa paaralan kapag tag-ulan kung wala kaming sasakyan, dagdag niya. So ito. Hindi gagawin. At sa palagay ko hindi sapat ang isang kotse. Kailangan namin ng kahit isa para sa sarili namin, at isa pa para ihatid ni Jenny si Kylie sa school. Meron ka pa. Pera. Gumastos ka na ng 3.2 milyon, pero may pera ka pa. Bahagyang natigilan si Selena. Magkano ba talaga ang binigay nila sa iyo? 5 milyon. 10 milyon. Kung nakakuha ka nga ng 10 milyon, hindi ka regular. Ungol sa puwersa, ikaw ba? Dapat nasa special ops ka man lang. Hindi alam ni Fane kung matatawa o maiiyak sa narinig. Isang bagay. Ganyan, pagtatapos niya. Huwag mo lang maliitin ang asawa mo. Tara na. May sapat pa tayong pambili ng sasakyan. Sige kung ganoon. 2 tayo. Selena ay nasa mabuting kalagayan, at ang ngiti sa kanyang mukha ay katibayan niyan. Nako. Magugulat ang pamilya kapag nagmaneho kami ng mga sasakyan pa uwi. Hey! Tara na. Mabilis na naglakad ang pamilya ng 3 patungo sa isang BMW retail outlet. Sir, Madam, nandito po ba kayo para tingnan ang mga sasakyan? Paumanhin, ngunit malapit na kami. Isara ang tindahan. Nagpupunas ng sahig ang isang tindera sa loob, at siya. Napahinto agad siya nang makita niya silang 3. Halika ulit. Bukas kung gusto mo talagang tingnan. Ano ang hinahanap nila? Anyway, gabi na, at kailangan kong makipag-date. Bukod, ang mga kotse. Dito ay hindi mura. Mukhang hindi sila ang uri na kayang bayaran sila. Lumapit ang isa pang tindera at nang uuyam na sinabi, may lamig na ngiti. Mukha niya, Joyce, maging magalang ka. Hindi ka makapagsalita ng ganyan kahit hindi nila kaya. Kayang bayaran ang mga sasakyan. Umikot ang mata ng tindera na nagpupunas ng sahig. Kay Joyce, I'm polite enough as it is. Tingnan, ang modelong ito ay isa sa mas mura. Isa, at ito ay $300,000 na.
Itong isa dito ay 700. Sa tingin mo ba mabibili nila ito? Tinupi siya ng tindera na nagngangalang Joyce. Magkahawak ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib habang siya ay nanunuya. She added arrogantly, "It's so late, and lahat ay hindi makapaghintay na makauwi. Bakit natin dapat sayangin ang ating oras?" Sila. Bukod dito, napakahirap gawin ang lahat ng mga aplikasyon ng pautang at lahat. Iyon. Tumango ang tindera na nagpupunas ng sahig. Totoo iyon. Laging ganyan. Walang bumibili ng sasakyan kahit na gumastos na kami. Halos kalahating araw na ipinakilala ang mga modelo sa kanila. Sayang ang oras. Fane. Mahal. Kalimutan mo na iyon. Nagsimula na silang maglinis ng sahig. Ito. Hindi rin magiging maganda kung iiwan din natin ang mga yapot natin sa buong lugar, Selena. Nagsalita habang nakakunot ang noo. Kabanata 209. Totoo. Pumunta tayo sa tindahan ng Porsche sa tapat. Tumango si Fane. At dinala si Selena sa labas. Porsche. Sa wakas ang dalawang tindera. Tumugon pagkatapos mag-walkout ang pamilya ng tatlo. Nagkatitigan sila. Iniisip kong mali ba ang narinig nila sa sinabi ni Fane. Inisip ng dalawa ang pamilya. Ay pupunta sa isang tindahan na nagbebenta ng mas murang mga kotse kapag narinig nila ang presyo ng mga BMW. Hindi nila akalain na pupunta talaga sila sa Porsche. Tindahan sa halip. Joyce, sa tingin mo ba nawalan tayo ng potensyal na customer? Paano kung may pera ba siya? Sumimangot ang tindera na nagpupunas ng sahig. Nang hihinayang. Bahid ang kanyang ekspresyon. Hindi pwede. Sagot agad ni Joyce. Yung mga damit. Mukhang hindi masyadong masama ang suot ng babae, ngunit ang mga damit ng lalaki ay karaniwang mga kalakal sa palengke, she argued. Sa tingin mo, gaano kaya kayaman ang isang lalaking ganyan? Malamang may sinabi lang siya para i-provoke tayo na iligtas ang sarili niyang mukha. Pagkatapos, tapos na siyang magsalita, dumiretso siya sa entrance. Kung ayaw mo, maniwala ka sa akin, panoorin natin sila mula rito. Siguradong hindi sila papasok. Ang tindera na nagpupunas ng sahig ay sumama kay Joyce sa pasukan, kanya. Nagsalubong ang mga kilay. No way. Joyce, pumasok sila. Don't tell me sila. Talagang gustong bumili ng Porsche. Hindi. It must be a act, Joyce. Sumagot agad. Natatakot sila na nanonood kami, kaya sila nagkukunwaring papasok. Ilang sandali pa ay lalabas na sila. Marami na akong nakitang ganyan. Kanina, seryoso ba tayong papasok? Kumunat ang noo ni Selena sa Porsche. Pasukan ng tindahan. Marunong ka bang pumili ng sasakyan? Ang mga Porsche ay napaka mahal, at sasabihin mong gusto mong bumili ng dalawa. Natatakot ako na hindi tayo pwede. Kayang isa. Gaano karaming pera ang natitira mo, eksakto. Matapos niyang marinig. Ito, walang ingat na sagot ni Fane, honey, don't worry about it. Huwag banggitin. Dalawang kotse, ang pagbili ng buong tindahan na ito ay hindi magiging problema. Nawala ang pagkabalisa. Selena, gusto pang magbiro ng lalaking ito sa mga oras na ito. Huwag mong sabihing nakatanggap talaga si Fane ng 10 milyong bucks mula sa militar. Sa kasong iyon, siya. Siguradong isang commander sa kanyang tropa, o baka isang mataas na opisyal. Pinagsalubong ni Selena ang kanyang mga kilay habang iniisip ang mga posibilidad. Paghusga. Mula sa kumpiyansa na pag-uugali ni Fane, malamang na magagawa niya. Kahit ilang daang libong bucks kahit na siya ay nagmalabi sa kanyang kayamanan. Kung hindi, ikakahiya lang nila ang kanilang mga sarili sa pagpasok ng ganito. Kahapon, nalaman niya ang mga posisyon ng isang commander at isang kapitan, ang dating ay namamahala sa pamumuno ng isang magandang daang lalaki samantalang ang huli ay mamumuno sa humigit kumulang 1,000 o hindi bababa sa ilang daang lalaki. Ang mga retiradong koronel ay maaaring makakuha ng 10 milyon, bagaman maaari pa itong lumampas doon. Halaga. Syempre, ang ilan ay nakatanggap lamang ng 4 o 5 milyon. Malamang meron siya 10 milyon. Gumastos lang siya ng 3 milyon at 200,000 kanina. Kung bibili siya ng 2 kotse sa pagtatapos nito, ang kanyang paggastos ay maaaring humigit kumulang 5 milyon. Nangako pa siyang babayaran ng nanay ko ng 3 milyon at 800,000 na hindi na mahahanap. Hindi siya magiging ganoon. Confident kung wala siyang kahit 10 milyon. Dahan daw ang ginawa ni Selena ang mga pagbabawa sa kanyang ulo. Nang mapansin ang walang pag-iisip na tingin ng kanyang asawa, nagsalita siya. Anong iniisip mo, mahal? Tumingin sa paligid at tingnan kung gusto mo. Kahit ano, kukunin namin kung ano ang gusto mo. Nabalik si Selena sa realidad.
Hindi ko alam ang presyo ng mga kotse dito, at sasabihin mo sa akin na kunin ang kahit anong ako. Parang, kunin na lang natin ang kahit anong mas mura. Sayang ang pera kung bibili tayo. Ang mahal. Pagkasabi niya nun ay pumasok na siya sa reception area. At nakita ang isang tindera na nagpupunas ng sahig. Yung ekspresyon niya agad. Nagdidilim. Oh, tara na. Malapit na rin silang magsara. Hindi ko akalain na tayo makakakuha ng kotse ngayon, reklamo niya. Balik tayo bukas. Kabanata 210. Masiglang nagkukuskos ng sahig ang tindera. Tumutulo ang pawis. Ang kanyang noo dahil sa mainit na panahon. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita. Isang mag-asawa sa pasukan. Ang lalaki ay may isang kaibig-ibig na maliit na batang babae sa kanyang mga bisig. Agad niyang inilagay ang mop sa isang tabi at naglakad, may ngiti sa kanyang mukha habang ginagawa iyon. Nandito ba kayong dalawa para tingnan ang mga sasakyan natin? Please, come in. Gusto mo ba ng inumin? Mayroon kaming limonada, kape, plain water, kahit anong gusto mo. Pinapamintahan sila ng tindera. Mga tanong, at ang ngiti na kanyang isinuot ay hindi kailanman nawala kahit isang sandali. Si Selena noon. Natigilan sandali bago tumingin sa katatapos lang na mop na sahig. Hindi ka ba nag-aalala na baka madumihan namin ang sahig na katatapos mo lang linisin? Huwag kang mag-alala dyan. Ikaw ang aming mga customer, at ikaw ang hari dito. Hakbang. Sa sahig hanggat gusto mo. Pagkasabi niyo ng tindera, siya tumingin kay Kylie. What a adorable young lady, nakangiting sabi niya. Siya ay sobrang ganda. Napakaganda kung magkakaroon ako ng isang anak na babae na kasing ganda niya sa hinaharap. Yung Dana, bakit napaka-welcome niya sa kahit sinong makita niya? Ginagawa ba nito? Mabuti ba siya? Oo. Nagbebenta kami ng Porsche dito. Kakayanin kaya sila ng mag-asawang iyon. Magsasara na kami ng tindahan at heto sila, nagsasayang ng oras, lahat. Hirap na hirap maglinis ng sahig, at pumasok na lang sila dito na didumihan ang lugar. Kailangan nating mag-mop ulit. I don't care. She's in charge of. Nagpupunas pa rin. Uuwi na lang ako kapag oras na. Ang pinagmamasdan ng mga tindero na nakatayo sa gilid si Dana, tahimik na nagbubulungan. Kanilang sarili. Tila hindi sila nasisiyahan sa kanilang kasamahan. Mga aksyon. Ang isa sa mga tindero ay nagpasikat ng walang humpay ng ngiti. Nandito pa rin si Dana. Ang ibaba ng performance ng benta ngayong buwan, komento niya. Malamang na siya ay makakatanggap ng isang magandang pagsaway mula sa manager kung hindi pa rin niya magagawa. Gumawa ng mga benta, kaya wala siyang pagpipilian kundi maging palakaibigan. Gayunpaman, siya ay napaka-idiot. Hindi niya talaga alam kung paano pumili ng kanyang mga customer. Mukhang hindi niya gagawin. Gumawa din ng isang benta sa oras na ito. Samantala, hinihikayat ni Fane si Selena. Tumingin sa mga sasakyan. Pumunta ka at tumingin sa paligid, mahal. Pumili ka lang ng kahit anong gusto mo. Kung gusto mo, bibili kami. Nakangiting sabi ni Fane kay Selena. Kumunat ang noo niya. Huwag mag-alala tungkol sa mga inumin, sabi niya kay Dana. Ano ang mas murang mga modelo? Dito. Sa ganitong paraan, miss. Tingnan mo ang isang ito. Ito ay isang lower end. Modelo na nagkakahalaga lamang ng 5 hanggang 600,000. Nakangiti si Dana habang naglalakad. Patungo sa isang modelo, ipinakilala ito kay Selena. Honey, bumili ka ng kotse. Parang, paano mo magagamit ang presyo bilang criterion? Pinagmasdan ni Fane ang sitwasyon at simpleng tinanong ang kanyang anak na babae, Kylie, bakit hindi ka pumili? Kunin na lang natin. Kahit anong kotse ang gusto mo. Inilibot ni Kylie ang paligid. Tapos, siya. Itinuro ang 911 na modelo, ang disenyo nito ay makinis at maluho. Itong pula ang itsura. Mabuti sa akin, tatay. Yung pula, napangiti si Fane nang marinig iyon. Pagkatapos, kunin natin. Oo naman, mukhang maganda. Pero magkano ang halaga? Kay Selena. Nagsalubong ang mga kilay. Nag-aalala siya na walang sapat na pera si Fane. Kanyang credit card, at iyon ay magiging isang lubhang awkward na sandali para sa kanila. Lahat. Maganda ang mata mo. Ito ang 911, ngunit ang modelong ito ay mas mahal. May mas magandang specs. Siyempre, ang modelong ito ay hindi masyadong mahal. Ito ay tungkol lamang. 2.7 milyon. Nadama ng isang tindera ng tindahan ang kanyang pasensya na umalis sa kanya, at kusa siyang humakbang. Alam kong hindi mo ito kayang bayaran. Panunuya niya. 2.7 milyon. Napabuntong hininga si Selena nang marinig ang presyo. Hinatak niya ang manggas ni Fane. Huwag na, mahal.
Ito ay masyadong mahal. Tayo na. Kunin mo na lang yung kotseng ipinakilala niya sa akin kanina. Ang labi ng tindera. Kumikibot sa mga gilid. Sa paghusga sa tono ni Selena, parang sila. Kayang-kaya pa rin ang dating kotseng ipinakilala sa kanila ni Dana na nagkakahalaga ng 5 hanggang 6. Daang libo. Higit pa rito, tila talagang may intensyon ang mag-asawa. Sa pagbili ng kotse, hindi kaya nagkaroon ng pagkakataon si Dana. Walang magagawa. Dahil sa tingin mo ay maganda ito, at nagustuhan ito ng aming anak, kunin natin iyon. Isa. Ngumiti si Fane at kinuha ang kanyang credit card. May stock ka ba ng yung red model? Tanong niya kay Dana. Gusto ko 2 sa kanila, at pareho. Modelo. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.